Mga soy, pinag-iisipan na ng gobyerno kung dapat pa bang manatili ng Facebook sa Pilipinas. Ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform. Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. O dapat na ba itong tanggalin at iban? Ibig sabihin nun mga soy ko, wala nang sino mang Pilipino na nasa Pilipinas ang makakagamit pa ng Facebook kapag binan nila ito. Ang dahilan ng ating gobyerno ay masyado na raw itong delikado sa mga tao. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Tapos, nakakasira din daw ito ng ating pagkakaisa dahil nga naglalabas palagi ng fake news ang Facebook. Ngayon, dapat nga bang sisihin ang Facebook dito? O bakit hindi ninyo sisihin yung specific person, influencer, content creator, o kung anumang company ang naglalabas ng maling impormasyon? Kasi ganito ko lang yan isipin mga soy ko. No? Halimbawa, may taong naglabas ng deadly weapon at ginamit ito sa masama. Dapat ba nating iban ang mga kutsilyo at mga kitchen knife? Bawal na rin niya kasi delikado yan. Nagamit siya bilang pangtapos ng buhay ng isang tao. O, di ba? Naging tool siya. Ganon din ang Facebook sa mga content creator o mga influencer. Isa lang ho siyang tool. No? Na kapag nagamit mo sa mali, ay pwede rin talaga makasugad ng reputasyon ng tao at pwede rin makasira ito ng tao. Pero kapag nagamit mo sa maganda at sa tama, pwede rin itong makatulong. Gaya ng aking Facebook page at Facebook page nila Lance at ng iba pang mga influencer na nagbibigay ng impormasyon. No? Andiyan sila Chinkitan, King Panda, at kung sino-sino pat marami pang mga tao na nakakapagbigay kaalaman sa mga Pilipino. Isa pa dyan, yung entertainment na daladala nila Kong TV, nila Malupito, na nakakapagpaalis ng panandaliang bad trip ng mga Pilipino at lungkot na nararanasan sa mga bagyo, sakuna, at kakapusan ng sahod sa araw-araw. 'Di ba? Alam nyo, kung ang idadahilan lang ng tao ay fake news at delikado daw, paano naman yung mga magagandang bagay na naiaambag ng Facebook sa Pilipinas? Gaya ng mga tao na nabigyan nito ng trabaho. Kasi maraming kumpanya ang pinaniniwalaan kung babagsak kapag tinanggal ninyo ang Facebook. Ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform. Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Quick follow-up lang po. So open po ang Palace on this proposal, pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression? Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay dito sa Pilipinas. Kasi maraming mga restaurant at online na may business sa e-commerce o nag-online business ang maapektuhan netong pag-ban nila sa Facebook. Kaya kayo ba mga soy, tatanungin ko kayo, agree ba kayo sa plano ng gobyerno na i-ban ang Facebook sa Pilipinas? O hindi? Comment down below lang kayo kung anong masasabi ninyo sa videong ito.